Dahil nga sa naging kapansanan ko po, parang naisip ko na wala na. Physically po saka emotionally malaki po yung impact sa akin. Masakit kasi parang masakit na naramdaman ko tapos tutuksoin pa. Kahit may sitwasyon akong medyo challenge, parang hindi po siya magiging hadlang talaga. Pag gumawa po kasi tayo ng naaayon sa gusto ng Panginoong Diyos, lahat po ibibigay sa atin. Listen to the stories of our brethren, inspired by faith. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo muli sa panibagong episode ng programang Inspired by Faith. Ako po, ang kapatid na Cheng Dalawa. Tampok sa ating programa ang kwento ng kapatid na Felix Imradura mula sa lokal ng Palo Alto, Distrito Eclesiastico ng Calamba City, Laguna. Isang bata na namulat sa hirap ng buhay sa barangay Talim ng lalawigan ng Quezon. At sa murang edad, dinapuan siya ng sakit na kolibra. Ang kolibra ay kilala sa medisina bilang shingles or herpes zoster, isang sakit na impeksyon sa balat na sanhi ng Varicella zoster virus, ang virus na nagdudulot ng bulutong tubig o chickenpox. Tumubo ang kolibra sa kanyang alakalakan na nakaapekto sa isang litid ng kanyang alakalakan dahil sa hirap ng buhay ay hindi naipagamot, kaya lumala ito hanggang sa maapektuhan ang kanyang paglakad. Hindi niya naiwasan na humarap sa mga pang-upat ng tao dahil sa kanyang kapansanan. Subalit sa kabila nito, paano niya kinayang tuparin ang kanyang pangarap? Samahan niyo kami at ating subaybayan ang kanyang kwento ng paninindigan at pananampalataya dito sa Inspired by Faith. Magandang araw po ka, Felix. Magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Mabuti po. Ikwento niyo po sa amin kung saan po kayo lumaki. Ano po ang uri ng buhay doon sa lugar na inyo pong kinalakhan po? Originally po, galing po kami sa Barangay Talim sa Lucena City po yun. So yung lugar po na yun, Linang. Tapos mga trabaho po ng mga tao doon, lahat halos farmers. Nalala ko po ang tatay ko noon, nagsimula po siya na magsasaka din po. Pero nung lumipat na po kami ng bara, ang ginawa po niya, construction po siya. Nagsisikap po lagi ang tatay ko na may pang Google o may pang gastos araw-araw naming pamumuhay. Bakit po kailangan yung umalis po ng Barangay Talim at pumunta doon sa Bara? Ang ma-recall ko po nung lumipat kami doon dahil siguro nga po yung pagkakakitaan. Mas may oportunidad po doon sa lipatan namin sa Bara dahil mas marami po ang tao doon eh. Nung kayo po ay nag-aaral po, ano yung isang malaking pagsubok na naranasan po ninyo sa panahon na nandun po kayo sa Bara po? Noon pong dapuan ako nung tinatawag na, ang tawag po sa amin nun kulibre. Sakit po siya na parang yung type po niya is tulad po sa chickenpox. May nagsasabi po na parang related sa polio, ganon. Pero nung ipa-check po namin talagang parang ano po siya chickenpox related yung sakit. So yun po, tinubuan po ako ng sugat sa likod ng tuhod ko. Yung sugat na yun po, parang hindi na gamot ng maaga. So parang nagkaroon po siya ng pigsa, tapos parang bumukol po siya. Ano ba yung Makati po yun? Masakit? Hindi po siya Opo. Makati, masakit po. Mahapdi. Opo, mahapdi siya. Kasi parang ang tinamaan po ay yung mismong litid nung alak-alakan ko eh. So kaya po yung ginagawa ko noon para hindi sumakit, lang po siya, naka-bend lang. So pag itutuwid ko po siya, i-stretch ko siya, talagang ang sakit po. Gaano kasakit po? Sensitive po siya eh. Basta po, yung sugat kasi, nagagamot naman po eh. Pero yung nga pong litid na parang Naapektuhan po. naapektuhan or hindi siya, parang na-stuck po. Yun yung naramdaman ko talaga na pag konting galaw ko, napapaiyak po talaga ako. As in, mahapde, tapos parang pinupunit yung ugat. Yung mga magulang ko talaga, nakikita nila yung paghihirap ko eh. So, malala ko po, maraming beses dinala akong pina-check up. No? Tapos, di ko malilimutan yun na parang may isang doktor din na nagsabi na kailangan din po talaga siyang operahan. Dahil nga yung litid na parang hindi nagalaw, kailangang ayusin.
So, yung mga magulang ko, nag-effort sila talaga na ipagamot ako. Pero naintindihan ko naman din po kung hanggang saan lang. Mm. Parang lack of medical attention na rin po. Hindi na ipagpatuloy yung gamutan hanggang sa parang akala namin or kahit sa sarili ko, baka ako na makukuha ko to sa therapy. Matanggal lang po yung sakit na nararamdaman ko. So, Paano po yun? Kasi nasa isla po kayo. opo. Tapos, meron bang lugar kung ospital na malapit? O saan pa po kayo pumunta para ipa-confirm kung ano po talaga yung sakit po nito? Sa bayan, meron po dong ospital. Hindi ko malimutan yung meron pong espesyalista doon sa site ko po. So pinaano po siya, para pagpupunta po kami doon, talagang yun, tawid dagat po. Tapos hindi ko malilimutan na even yung doktor po, parang pinilit niya na i-stretch ko yung paa. Pero talagang sabog po yung luha ko doon. Talagang sobrang sakit po. So parang yun, parang kinausap yung magulang ko na yun nga, yung tungkol doon sa findings po, and yun nga, in-relate nga po doon sa chicken facts na hindi na manage. So parang yun po, parang tiniis na lang po dahil yung specialist po is talagang para lang din i-check muna yung sakit ko, pero yung gamutan nga po during that time po. So narinig po nila sa doktor na Opo. malaki rin po ang gagastusin. Oo po, malaki po talaga. Ipinaliwanag po ba ng mga magulang ninyo kung kaya kailangan pa bang ipagamot to o sinabi po ba nila sa inyo yung Alam niyo condition po, nila? sa totoo lang, parang naramdaman ko po yung ano nila yung kalagayan nila. Medyo malakas po kasi ang loob ko nung bata pa ako Parang nararamdaman ko po yung sitwasyon ng buhay. Opo. So parang marami po nga kami magkakapatid, no? Rather than sa akin mapunta or parang magastusan yung sitwasyon ko. Parang inaccept ko na lang po na okay na ako. Eventually nga po, parang kakayanin ko to or mate-therapy to. Incoming grade 4 po ako. Hindi ako nakapasok ng 2 months. So nagpagaling po talaga ako noon. So nung magaling na po yung sugat, stuck siya. So ang nangyari po, yung paglakad ko talaga hindi biglaan. So kailangan po, may times po na hindi ko malilimutan. Kailangan pa akong buhatin papunta sa school ng nanay ko o ng klase ko, alalayan po papunta sa school. Parang naisip ko po na magiging hadlang to dun sa magiging pangarap ko sa Kinabukasan buhay. po. Pero kagandahan po kasi sa atin, talagang tinuruan po tayo kung paano harapin yung mga pagsubok So sa sarili ko po, kahit po nasa murang edad pa lang ako, parang 10 to 12 years old, yun po yung talagang peak nung nararamdaman kong sakit So mulat na po ako sa mga dapat gawin sa pagpapayo, sa gabay, lalo po sa tayong mga iglesia ni Kristiyano po. Talagang may mga may tungkulin po talaga na nagpapalakas din ng loob natin kahit bata pa po tayo. Ano po yung nabuong pangarap po ninyo sa gunong edad po dahil sa nakita nyo nakalagayan po ng buhay po ninyo at ang inyong pamilya po? Ang pangarap ko talaga po, number 1, makarating ng Maynila Kasi oportunidad po, alam ko, minimal po doon sa lugar namin. So yung pang inaay ko na sana makapagtrabaho ako sa isang kumpanya o kaya makapangibang bansa. Pero dahil nga sa naging sakit ko, doon sa naging kapansanan ko po, parang naisip ko na wala na, deadlock na kasi number 1 po dapat physically fit. Ano po yung naging epekto po nito sa inyong paglakad, sa inyo pong psychologically? Ano po ang naging Actually, epekto? physically po saka emotionally, malaki po yung impact sa akin. Unang-una po, nung mga unang buwan na gumaling ako, hindi ko po kayang makipagsabayan, lalo na po sa physical activities. For example po, lalo na po sa school, may mga physical activities, may Opo. PE. So, nagpapaalam po ako ng maaga. At even yun nga, kita naman po nila. Tapos emotionally po, parang nagkaroon po ako ng parang reservation. Tinanggap ko sa sarili ko na okay lang ako na ganito, na hindi na ako makikipagsabayan sa inyo. Tapos yun nga po, yung parang may inferiority complex na rin po dahil parang iniisip ko sa sarili ko na kung hindi ako ganito, mas marami pa akong magagawa. So yun po, ibig sabihin hindi lang po during that time, lalo na po nung nag-high school na ako, nag-college na ako. Kasi kapansanan na po talaga siya Kaya medyo sabi ko sa sarili ko na kung ganito ako, then kailangan kong
divert yung sarili ko sa kung saan ako po mag-grow. Ano reaction po ng mga kaklase niyo po yun? Makita Actually, kayo na medyo ika-ika, hindi hindi po common po pantay yung yun eh. ano po yung So, mga naranasan niyo pong pag-uusig mula sa kanila, no? may mga klase po ako talaga na medyo yung bully ang tawag. Mm. Parang tinutukso po na tungkol sa kalagayan sa paglalakad. Anong tawag po nila sa inyo? Tikdi, kasi nga puro tip to eh. Naalala niyo pa ba yung damdamin niyo doon nung kayo pagtatawanan, may mga nambubully po sa inyo? Nung una po, talagang masakit. Kasi parang masakit na naramdaman ko tapos tutoksoin pa, di po ba? Pero nung huli po, parang wala na. Nasanay na rin. Even pag uuwi ako halimbawa sa lugar namin, yung pangalan ko ang tawag sa akin. Itinata ko sa isip ko na kahit ganito, kahit may sitwasyon akong medyo challenge, parang hindi po siya magiging hadlang talaga. Parang magiging motivation ko nga po siya na magpursige pa. Alam mo po sa pag-aaral. So, parang ayokong maging parang average lang eh. Parang yun po yung naging goal ko din na mag-excel ako kasi parang in other side may ganito ako, di po ba? So, parang ito yung way ko para ma-prove ko sa sarili ko na more than ako dun sa iniisip nila. Nung elementary po, gumraduate din naman ako may karangalan, may honor din po. Then nung high school po, nasa higher section din naman po. Hindi naman po lagi awardee, pero talagang parang kasama lagi dun sa outstanding. So na-maintain ko po yun, kaya rin po naramdaman ko sa mga magulang ko yung determination na pag-aralin din ako. Sa amin kasi walang nakapag-college. So parang pinakita ko rin sa kanila na kung magka-college ako, kahit ganito ako meron pong mararating. Naranasan niyo rin ba ulit sa high school na may mga tao na inuusig kayo kinukutya dahil sa inyo pong naging karamdaman po? Opo, mas matindi po doon nung high school. Yung pangungutya po, halos maya't-maya po yun. Normal na po yun. Talagang ako po, talagang binabaliwala ko na lang. Sa pagpapayo nga din ng magulang ko, ng mga may tungkulin po kung ano dapat i-handle yung mga ganong bagay. Talagang medyo wala na po sa akin yung tipong didibdibin ko or papatulan ko sila. Ano ginagawa niyo po kapag may mga taong ganun na inaasar kayo? Pag sa school inaalipusta? po, talagang pinaparating ko po sa kinaukulan, halimbawa sa teacher, sa principal. Ano yung mga hindi niyo naman po malilimutan po na naging pagsubok po ulit dun sa span na yun ng pag-aaral mo sa high school po? Yun nga po, medyo yung amin kasi tawid dagat po yun eh. Meron pong mga buwan na maalala ko po talaga sobrang lalaki ng alon. Yun po yung I think habagat ang tawag eh, buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Meron po pagkakataon talaga hindi ko malilimutan yung gamit ko nahulog po. As in, Sa po dagat. talaga sa dagat po. So parang yun po yung hindi ko na-manage ng katawan ko. Pero still, determinado pa rin na po ako kahit na may mga ganong pagsubok po na naranasan. Pag determinado at merong pangarap at yung pong iniisip nyo lagi yung ikabubuti. Tingin ko po talagang gagabayan din po talaga ng Panginoong Diyos sa lahat ng gagawin eh. So yun po yung naging aral din sa akin. Dahil unang-una nga sa mga pagsamba natin, tinuturo po talaga yung dapat kang matatag, dapat determinado ka sa lahat ng pangarap mo sa buhay, lalo na po hindi naman lalabag sa aral natin. Para sa akin po talaga, nung una po, medyo may tanong din na sa dinami-dami po, bakit ako? Ang naisip ko na lang doon, talagang ibinigay sa akin to dahil kaya kong harapin to. Dahil siguro po alam ng Panginoong Diyos na matibay ang loob ko. Meron akong parang alam ko kung paano ko i-handle. Matindi po ang pagpapasalamat ko. Kasi unang-una nga po, yun pong mga dinaanan kong hindi ordinaryo, lalo na dun sa naging kapansanan ko. Talagang ipinagpasalamat ko na nalampasan ko yung mga pagsubok. Tapos po yun pong mga pangungutya, di ba? Parang naging motivation ko pa nga po na magpursigi palalo kung ano man yung pinapangarap ko. Gaano man kabigat ang karamdaman ni kapatid na Felix at naranasang pangungutya ng tao dahil sa kanyang kapansanan ay namalagi siyang matatag. Hindi ito naging hadlang para abutin ang kanyang pangarap sa buhay. Hindi siya nawalan ng pag-asa, nagtiyaga at nagtiis upang makaahon sa kahirapan.
Sa ating pong pagbabalik ay aalamin pa natin paano niya ipinakita ang lubos na pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Magpapakilala lang po ang ating himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik tayo sa Inspired by Faith. Binabati muna natin ang mga kapatid natin sa lokal ng Palo Alto, Distrito Eclesiastico ng Calamba City, Laguna. Maraming salamat po sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Sa pagpapatuloy po ng kwento ng kapatid na Felix, ano-ano pa ang matinding pagsubok na kinaharap niya para makamit ang kanyang tagumpay? Ano ang kanyang naging paninindigan sa kabila ng naranasang pagsubok sa buhay? Kwento niyo po sa amin yung inyo namang journey po nung nandito na kayo sa Maynila. Ano po? At paano kayo humarap ulit, paano niyo kinuha yung kolehiyo, at yung hanap buhay, paano niyo nagawa naman na makapag-graduate naman at kumuha po ng degree po. Nung pumunta po ako sa Manila, bali kinup po ako ng ate ko. For the first year po, after graduation ng high school, hindi po ako nag-aral noon. Kasama po nila ako sa bahay. Tama. Po, parang may pamangkin po ako na inalagaan din. Kasama yung ate ko, yung sinundan ko po. Tapos po, nung after a year na lumipat na po kami dito sa Laguna. So dito na po, parang nagkaroon ng konkretong plano po yung mga pangarap ko sa buhay. During that time, may tungkulin na po rin ako noon eh. So talagang ipinagpapauna ko rin sa maraming pagkakataon po yung tungkulin para gawin yung mga bagay na parang pangalawa lang sa buhay ko. Pero dahil po sa tulong din ng kapatid ko talaga, kahit po hindi agad degree o 4-year course yung kinuha, sinuportahan po talaga ako. Unang-una po, nung nagkaroon po ng oportunidad na mag-aral ako, kahit po 2-year course lang, talagang ibinigay ko po yung best ko para hindi rin po nakakaya sa nagpapaaral sa akin. Ano po yung in-enroll po ninyo Nung course? first course ko po, which is 2-year course lang po yun, computer programming na po. Ang tingin ko po nun, pag medyo marunong ka sa computer or alam mo yung technology, yung edge po, medyo maganda. Doon po talaga nag-start lahat. Kasi nung nalala ko po, nung nag-aaral ako nun, may tungkulin din po ako nun eh. So may times po na dadaan talaga sa mga pagsubok, lalo na po sa schedule. Kasi sa araw po, naalala ko nun, parang since wala nga pong kasama yung ate ko, ako muna yung tao sa bahay, kasama nung pamangking ko. Tapos 5 p.m. po pagdating nila, saka po ako papasok ng school, ng college na po. So parang 5 p.m. to 9 p.m. Yun po, tsinaga ko po yun. Na kahit bago dito sa Laguna, kailangan tapusin yun. So nung pang second year ko na po, na kailangan ko nang mag OJT, yun po yung oportunidad na hindi ko rin malilimutan kasi kahit ganito yung sitwasyon ko, tinanggap ako ng kumpanya. Tapos ako po talaga, wala rin po akong tigil sa panalangin no, na makapasok lang ako kahit OJT, parang malaking opportunity na po sa akin. Yun, parang simula na po yun ang natutupad kong mga pangarap. Tapos na yung OJT ko, nagkaroon po ng opening. Since okay naman po yung performance ko ng OJT. So parang yun po ang dahilan kaya rin na-absorb ako. Hindi ko po malilimutan yung nailala ko po yung may bahay ko ngayon. Siya po yung parang nagpursige rin sa akin na ipagpatuloy ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Kasi yung pong pagsasama namin, lalo na nung nagkaanak kami, kailangan po talaga naming i-balance lahat ng bagay eh. Yung pagtupad po namin, lalo na sa trabaho ko. Pero yung pong suporta niyan, ipagpatuloy ko kung ano pa yung gusto kong gawin o kung ano pa yung mithiin ko sa buhay. At sa pag-aaral ko po, nung ituloy ko yung degree, pamilya na po kami noon. Alam niya na mahati po yung oras, maging yung resources dahil nga po sa pag-aaral. Pero siya po yung nagpupush sa akin na alam niya na may magagawa pa po ako or meron pa akong ibubuga sa lahat ng bagay. Kasi ramdam niya po na meron pa akong mithiin na kailangang tapusin. At siya po talaga yung all throughout na alalay or gumagabay din sa akin, lalo na sa mga anak namin. Siya po yung isang pa ako na masasabi kong nagkumpleto po
ng buhay ko rin ngayon po. After 9 years po yun, yung kampanya ko yun nagsara. Sa akin po, bagong hamon na naman yun. Kasi di pa ako tapos sa degree ko, tapos po, yung bago lang po ako sa kumpanya dahil absorb nga lang po ako doon. So naging challenge po sa akin yun, kung paano ako makakahanap din ng bagong Panibagong trabaho. kampanya. Kagandahan po talaga pag medyo meron po kayong magandang background. Credentials po. Credentials. Sapo. Hindi po ako ang naghanap actually. Parang sila na po mismo yung naglipat sa akin doon sa Endorse, recommend. sa headquarters po namin sa Makati. So yun po yung tipong close na dito pero since okay naman yung performance ko, nilagay po ako sa headquarters namin or head office sa Makati. Yung naging background ko po habang naandun ako sa 2 years na Makati, yun po yung opportunity ko naman na maging matapang or parang magkaroon ka ng lakas ng loob na maghanap within Makati na. Bakit po mahalaga na sa anumang sitwasyon po ng buhay ay pagpursigihan po ng isang mag-aaral ng tao na makatapos po ng pag-aaral at magkaroon po ng degree sa kolehiyo? Yung pag-aaral po, actually, opportunity po yung nabinigay sa atin. Talagang may mga tao or may mga kabataan na hindi pinalad. So sa akin po, ang mindset dapat ng kabataan, pag may oportunidad o ibinigay na oportunidad para mag-aral, gawin. At the same time, ibigay po talaga yung galing o yung magagawa niya para matapos yung pag-aaral. So, mahirap po. Lalo na po, ako, may kapansanan nga po. Parang inisip ko rin akong hindi rin ako tapos at ganito ako parang dead end na po. No? Pero yun nga, dahil nga alam ko po na sa tulong ng Panginoong Diyos, lahat ng bagay, magagawa ko kung tutulungan niya ako, taalalayan niya ako. So yun po yung naging determinasyon ko na kaya ko po gawin, lalo na po sa pag-aaral, dapat magsumikap. Totoo po yung tinatawag na diskarte o diploma. Maganda pagsamahin po yun. So yun, 2010 po nakagraduate ako. And hanggang ngayon po, nag-aaral pa rin ako. So tinatapos ko po yung masteral ko. Dahil alam ko po na kakayanin ko pa. Ano po ang naunawaan niyo po na dahilan bakit pinaraan kayo ng Diyos sa ganitong sitwasyon? Binigyan pa kayo ng isang karamdaman po. Ang naunawaan ko, number 1, talagang dapat hindi ko questionin kung ano ibinigay sa inyo, kung ano ibinigay sa atin. But instead po, parang magiging motivation yon or magiging example po na dapat talagang pagbutihin natin. Talagang ginawa ko po ang best ko pero alam ko po na ginagabayan po ako ng Ama sa lahat po ng gagawin ko. At the same time po, tayo pong mga Iglesia ni Cristo, may gabay po ng pamamahala, no? Yung mga pagtuturo sa panahon ng pagsamba, no? Yung mga leksyon na itinuturo sa atin, talagang nagiging gabay po natin sa ginagawang pamumuhay, sa ginagawang paglilingkod. So number 1 po, yung pagiging Iglesia ni Cristo ko rin po, yun po talaga, yung tipong nasa puso ko na lahat ng gagawin ko, susundin ko kung ano yung aral ng Panginoong Diyos. Ang panalangin ko po, unang-una po, yung kapanatagan, at the same time, yun pong pagiging mapagpasa ko po sa pamamahala. Lahat po ng mga pinapagawa nila sa atin para sa ikabubuti yun. At ang panalangin ko po para po sa aking sambahayan, yun po, mabuting kalusugan at the same time po, talagang magkaroon po ng masigla na pamumuhay at magsunod po sa inuutos po ng Panginoong Diyos. Ano po naging sandatan niyo po para malampasan po lahat po? Panalangin po. Panalangin po, ilapit po sa ating Panginoong Diyos lahat ng mga naging suliranin. At the same time, ituro po kung ano yung dapat gawin. So yun po, siguro po talagang hindi ka dapat mag-aatubili na sangguni lahat ng mga bagay, lalo na po sa mga plano natin sa buhay. Kasi parang pag gumawa po kasi tayo ng naaayon sa gusto ng Panginoong Diyos, lahat po ibibigay sa atin. So yun pong naranasan ko, nakaramdaman, napagtagumpayan ko po dahil sa talagang simula't-simula po, kahit hindi nga po maipagamot, alam kong nandiyan po ang Panginoong Diyos na kung ano man po yung kalagayan ko ngayon, ano po siya, experience ko na kaya kong harapin o kaya ko pong ipagpatuloy. Sa mga kabataan po na nakikinig po sa atin ngayon, na maaaring po meron ding karamdaman o kapansanan po, ano po may papayo po ninyo sa kanila para maabot din po nila
yung kanilang pangarap sa buhay mo? Ang ipapayo ko po, lalo na po dun sa mga kabataan. So, pinag-aaral tayo, oportunidad yon. So, dapat po talaga gawin natin yung best natin. Mag-aral tayong mabuti, sundin natin number 1 ang ating mga magulang. Tapos po, sa mga may kapansanan o medyo merong pinagdaraanan, ang pagsubok po ay ibibigay dahil kaya natin. Iniisip ko po noong bata pa ako na itong kapansanan ko po ay magiging hadlang para makamit ko po yung nais ko pang marating. Hindi po pala yon. Ito po ay niyakap ko. Ngayon po, ito po yung nagiging gabay ko para makamit ko pa po yung mga bagay na gusto kong marating. At higit sa lahat, lagi tayong manalangin sa Panginoong Diyos dahil siya naman ang nagbibigay lahat ng pagtatagumpay sa buhay. Napatunayan sa buhay ng kapatid na Felix na sa kabila ng kanyang kapansanan, kasama ang kanyang sambahayan, anuman ang pagsubok, kaya nilang malampasan. Matibay ang kanyang pananampalataya na ang Panginoon ang umagapay sa bawat paglakad at pag-abot sa kanyang pangarap. Kaya dumaan man siya sa mga pagsubok sa buhay, ay hindi siya sumuko at hindi nawala ng pag-asa. Sa halip ay lubos na sumampalataya at nagtiwala sa Panginoong Diyos. Naway na-inspire po kayo sa kwento na aming ibinahagi sa inyo sa araw na ito. Ako po ang kapatid na Cheng Dalawa, dito sa programang where we listen to the stories of our brethren inspired by faith.